Tropical depression na si Krising mas lumapit pa sa silangan ng Luzon o timog silangan bahagi ng Luzon. At ano ba ang sanhi? Bakit kumanluran muna ito bago ito tuluyang kumikilos pahilagang kanluran? Yan ay ating papaliwanag. Malawakang ulan pa rin na iiral sa katimugang bahagi ng bansa, especially Southern Luzon at Visayas at Northern part ng Mindanao. Bunsod pa rin ang tuloy-tuloy na inflow ng nahahatak sa habagat dulot nga po ni Bagyong Bisig. Posible pa rin ang mga suspensyon ng klase sa area na ito at mga pinag-iingat sa posible pa rin mga pagbaha. Kano ba magiging kalawak ang magiging ulan nito? At talakayin din. Calabarzon area, inaasahan na rin makakaramdam ang trough o outer trough ni Krising at inaasahan na rin unti-unting uulanin ang Metro Manila hanggang Central Luzon ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, July 17, 2025. Ang oras sa ating boss may maga ay 10:54 na o 55 na ng umaga. Una sa lahat yung aking lightning detection system, balik normal na po at active na po o active service na po ang aking lightning detection system mula pa kahapon ng hapon. Ayan, gumagana na po at active na aking reception, yung aking antena. Hopefully, hindi na kayang pasukin ito ng mga insekto gaya ng langgam po. Dahil ewan ko bakit paboritong bahayin ng langgam ang aking receiver, yung aking antena. Kahit anong tindi ng aking pag-cover dun sa pinaka-receiver, nagagawa nila ng paraan para pasukin yung loob nun. At binabahayan nila yung aking circuit board doon. Siguro parang gusto lang talaga nila yung ambience at yung syempre yung electromagnetic pulse na nadedetect niya mula sa mga pagkidlat ay siguro ay gustong-gusto yun ng mga insektong yon para bahayin po. At kahit anong linis ko sa mga sumusunod na buwan binabahayan na naman. So every month ang gagawin ko siguro lagi ko i-check yung aking lightning detector, yung antena para masiguro natin na wala na talaga makakapasok. At makikita natin active na yung ating lightning detector at nakaka-recept na siya at makikita natin ang sunod-sunod na lightning strikes at makikita dito ay so far kahapon naka-record kami ng 62 km na pinakamalapit sa Metro Manila. Ngayon so far malayo pa, 267 km ang pinakamalayong range na nadedetect ng aking lightning detection system. So medyo malayo-layo pa at makikita natin as of 10:56 AM, hindi pa masyado aktibo ang mga pagkulog at pagkidlat so far at malalayo. At maging sa may bandang silangan ay hindi masyado nakakapag-accumulate ng lightning strike dahil nga po masyado ng oversaturated ang bahagi nga po ng Southern Luzon, kabilang na ang Visayas dahil sa tuloy-tuloy po na mga pag-ulan mula pa noong isang araw. So masyado ng oversaturated. At so far ay kukonti pa lamang, nasa 43 lightning strikes pa lamang yung outer at yung inner ay nasa 24 lightning strokes. So halos wala pa rin tayong gaanong mga pagkidlat ang nadedetect base na rin sa reading ng aking real-time lightning detection system. Pero yung mga pag-ulan base na rin sa Doppler radar at aktibo ngayon ang Doppler radar dito sa may bandang Bicol region at kitang-kita po ang malawakan na ito na pag-ulan dito sa bahagi nga po ng Southern Luzon. Pinag-iingat po ang mga posibleng babahain ang bahagi pa rin ng buong Bicol region kasama na ang Camarines Norte, Camarines Sur all the way hanggang Sorsogon, Mapaalbay man yan, Catanduanes o maging sa isla ng Masbate Basmate sa bandang Burias Island yan, dyan at patawid ng bandang northern part ng Samar ay ingat sa mga posible pa ring pagbaha. At kitang-kita naman po dito ay grabe ang moderate to heavy rain showers to some violent ang umaabot na ngayon sa bahagi ng Bicol region. Inaasahan na rin na inuulan na rin ng tuloy-tuloy ang bahagi ng Quezon Province at ilang bahagi nga po ng Calabarzon, kaya pinag-iingat sa posibleng pagbaha po mga folks. At kitang-kita at aktibo ngayon ang Doppler radar ni Pag-asa dito sa may bandang Bicol region. Actually medyo aktibo naman yung Doppler radar na yan.
Aktibo na rin yung Doppler radar nila sa may bandang Olongapo o Subic, yan, at dito sa may bandang Aurora region. Na bali tatlong radar ang mukhang gumagana ngayon kay Pag-asa dito sa bahagi nga po ng Luzon area para tutukan ngayon itong si Tropical Depression Krising na. At dahil sa malawakan na naging pag-ulan ay mula pa kahapon ay tuloy-tuloy ang naging buhos ng ulan dyan at nagsuspend na ngayon sila ng klase ngayon. At kahit hindi natin isa-isahin, nagsuspend na po sila ng klase sa ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Bicol region at east portions ng Visayas. At least maaga kayo nakapag-decide na. Hopefully ay nakakapagsubaybay sila sa ating pag-re-report para at least maaga sila makapag-suspend dahil alam naman natin ang mangyayari. Hindi natin maiwasan talaga ang pagbahana at para naman maging safe ang ating mga estudyante. Since magkakaroon naman ng online classes, kapag wala kayong pasok, magkakaroon kayo ng parang modular class kung ano ang kakamali. So magkakaroon kayo ng stay-at-home classes pa rin kahit na nag-suspend kayo ng face-to-face classes. So mukhang tuloy-tuloy pa rin naman siguro ang inyong mga klase. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, humid, o cold, humid, at overcast ngayon umiiral dito sa Metro Manila. At makikita natin ang medyo mabugso pa rin ang hangin na umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected pa rin ang mga pag-ulan dahil kagabi nagkaroon tayo ng biglaang buhos ng ulan. Yun na yung cycle ng hatak sa ating habagat at lumalakas na nga po yung ating habagat dahil unti-unti na nga pong nahahatak ni Krising ang bugso ng habagat. Sa lowest temperature na itala naka-weather station kaninang 2:19 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.8 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas na sa amin, 30.6 degrees Celsius, ang highest air temperature sa amin. So, masyado na itong mababa. Medyo very comfortable na ito, na medyo malamig na. Kahapon ito ng hapon at 1:23 PM. Ibig sabihin namang, ay despite na mababa, medyo mataas pa rin ang aming heat index dahil masyadong mataas naman ang aming outside humidity. So naglalaro lamang sa 40.9 degrees Celsius ang aming naging heat index. So pumalo pa rin siya ng medyo comfortable naman maituturing, pero pasok pa rin siya sa extreme caution na heat index. Medyo mataas-taas pa rin yan na ituturing sa amin sa Caloocan. Well, hindi naman obvious dahil pinapawisan po ang inyong lingkod pa rin kahapon habang meron tayong inaasikasong gawain. Sa forecast naman, well, kung titingnan natin yung magiging forecast ngayong araw, as of 9:35 AM sa aking weather station, 35.9 degrees Celsius ngayon ang kasalukuyang extreme caution sa amin sa Caloocan. Pero sa forecast, makikitaan na hanggang 39 degrees Celsius daw ang expected forecast na magiging heat index dito sa amin sa Caloocan. So, expected yan sa ibang bahagi ng Metro Manila. Mababa na ito na may tuturing sa amin hanggang 41 degrees Celsius ang pinaka-highest. Mamayang alauna hanggang alas 2 daw ng hapon yan. So nagbabadya na po ang mga sunod-sunod na pag-ulan dito sa Metro Manila. So be ready po lalo na't medyo rush hour tayo kapag Huwebes at Biyernes. Kung maaari ay medyo agahan na natin lumakad sa mga bibiyahe. Expected po ang maulan pa rin na maghapon natin sa Metro Manila na unti-unti dahil tumataas na po yung range ng surface trap na nagpapang-abot na nga po dito sa may bandang Calabarzon na nagpapaulan na ngayon dyan sa Calabarzon area. Samantala sa iba't ibang bahagi naman, well, hindi na natin masyado i-connect yung heat index pero tingnan natin sa bahagi pa rin ng extreme Northern Luzon dahil medyo moderate pa rin ang weather sa kanila dito. Pero mapapansin natin sa Ilocos Norte, mababa na ang kanilang heat index. 39 degrees Celsius po ang unexpected na pinakamataas na heat index. Kita naman sa chart ay mababa na ang heat index. Pero sa madalas na pinakamataas sa may bandang Cagayan Valley, ayan, bumababa na rin yung kanilang heat index. Pinakamataas na ang 42 degrees Celsius mamayang alas 12 hanggang alauna. So medyo pasok pa rin sa dangerous level ang kanilang alinsangan kahit paano. Sa Santiago Isabela, makikita natin dito ay bahagyan na rin bumababa ang kanilang heat index. Pero aabot sa pataas na 41 degrees Celsius ang kanilang heat index mamayang alauna ng hapon. Sa ngayon, 38 degrees Celsius po ang pinakamataas sa inyo. So, medyo comfortable na maituturing ito. Halata na bumababa na po yung heat index ninyo dyan. So, asahan na natin sa bandang Pangasinan, mababa na yan. Ayan, 38 degrees Celsius na po. Sa Central Luzon naman, asahan na natin medyo
Mababa na rin, 39 degrees Celsius. Kahapon lang, nasa mahigit 40 degrees Celsius yan. So, lalo na pagdating sa may bandang Batangas, asahan na natin ay mas mamababa na yan. Ayun, 35 degrees Celsius na ang pinakamataas. Well, dahil nga po, inuulan na po sila dyan. And the rest, hindi na natin bibigyan ng focus muna ang heat index sa buong South Luzon hanggang Mindanao. Dahil dyan ay very concentrated na po ang pag-ulan sa kanila. At asahan napakababa ang heat index. Wala natin magiging comment sa ngayon dyan. So, diretso agad tayo sa ating PH extremes in past 24 hours. Pinaka-highest pa rin ang Tuguegarao sa may pinaka-highest air temperature. Well, obvious naman, hindi pa naman nagpapang-abot dyan yung trough ng bagyo at yung hatak sa habagat. Nasa 34.6 degrees Celsius o halos 35 degrees Celsius ang highest air temperature sa bansa. Sa Baguio City ay balik sa 17.6 degrees Celsius ang kanilang lowest temperature. At sa Inolan, Antipolog, nakarana sila ng 49 millimeters na total rainfall. So, sa mga nagtatanong po kung sa mga nasa Bicol region, kung gaano ba karaming ulan ang magiging aabutin nila. Base sa accumulated rainfall natin mula kahapon, naglalaro sa halos 61 mm, around 55 to 61 mm, hanggang 315 mm daw sa loob ng 3 hanggang 5 araw daw yan. So, makikita natin kung i-divide mo yan, mukhang hindi ganun katindi ang buhos ng ulan according dun sa accumulated forecast. So, expected lamang yung forecast na ganun ang aabutin na. Pero sa mas malapit sa range ng bagyong Krising, asahan na natin na posible pang umabot yan ng more than 500 millimeters na total rainfall. So, ingat pa rin at medyo alisto na po sa posibleng pagbaha po at mga pagguho ng lupa na wag naman sana mangyari. Sa amin sa Caloocan kahapon, nakatotal kami na 26.1 mm. Gabi na kami inabutan ng ulan nito. Biglang buhos po yung ulan sa amin kagabi. Kaya nakatotal of 26.1 mm kami. So sa loob ng 7 araw, naka 90 mm kami na total rainfall kung pagbabasehan ang 1 week duration. So ang July rainfall namin ay so far ay nasa 306 mm na ang total rainfall. Way below normal pa rin ito kumpara sa 606 mm average for month of July. Sa ating outside humidity, nasa 85% pa rin. Well, very concentrated pa rin yung ating outside humidity. So, asahan pa rin natin na medyo tataas ang ating hot humid. Pero, hindi naman na magiging ganun katindi dahil nga po sa very gloomy na po tayo at unti-unti na rin tayong uulanin sa loob ng 24 oras o sa loob ng 48 oras na. Bumaba ito ng 1% since last hour at mababa na po yung ating atmospheric reading, 1,004 hectopascals. Nangangahulugan lamang na malapit na itong si Krising dito sa bahagi nga po ng Calabarzon at Metro Manila. 1,004 hectopascals and steady ito since last hour. So bumababa na po siya. Sa mga nagtatanong kailan ba ito nagsisimulang bumaba itong si Krising. Well, pagbabase natin sa station natin ng air quality measurement, yung ating aparato na air quality, meron din itong barometer at thermometer. So far, yung ating air quality medyo nagmo-moderate. Pero kung titingnan natin dito sa barometric reading for 1 week, yan, medyo tumataas na po siya pagdating dito. Bandang kahapon lamang ito unti-unting bumababa. So within 24 hours, yung ating barometer bumaba na ito ng husto kahapon at makikita natin bumababa na naman ngayong araw. So naglalaro pa yung pagtaas at pagbaba ng husto ng barometric reading. Yan. In 7 days, makikita natin last week after dumaan ni bagyong Bising, di ba? Bumaba rin siya 1,002 hectopascals. Oh. And then ngayon na naman ay bumababa na naman sa pinakamababa, ayan, 1,001 hectopascals pa nga. Yan. So bumababa na naman siya after dumating ni Bising noong nakaraang linggo, mga July 10 o July 11. Actually, July 10 po. Ayan, pinakamalapit na range sa amin sa Caloocan. Ngayon, bumababa na naman siya. So, ganun po ang naging pattern natin. Bumababa na naman siya. Dahil nga po, lumalapit na naman ang isang bagyong si Krising nga po. High tide and low tide status natin ay moderate low to high. Ang ating high tide ngayon o yung sea level. Pero dahil po malapit na ang nasa paligid natin ang bagyong si Krising, ay asahan na po natin ay magiging mas maalaw na po, mas malikot na po ang karagatan natin lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Gamit ang ating Global Assessment Monitoring
For significant wave height, makikita natin tumataas na po yung pag-alon sa buong silangang bahagi ng Luzon hanggang South Luzon at Visayas. Umaabot na ng 1.25 to 2.5 meters. So, kung maaari, sa mga malilit natin mangingisda, delikado na pong pumalaot ngayon sa buong baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas. Sa kanluran naman, dahil sa hatak sa habagat, ay totally tumataas na rin ang pag-alon na umaabot ng 1.25 meters. Diyan sa buong bahagi ng west portion sa Visayas, mula Palawan hanggang dyan sa may bandang Mindoro na, at inasang tataas na yan sa mga susunod na araw habang kumikilos pa hilagang kanluran itong si Krising nga po. Ayan nga po yung pinaka-circulation ni Krising, yan, at nakakahatak siya ng matinding alon. So delikado na pong pumalaot ngayon, ay kung maaari ay mag-suspend muna kayo ng paglaot dahil medyo delikado po talaga. Lalo na't malakas pa ang hatak sa bugso ng hangin, napapalo na yun ang more than 80 km per hour, lalo na sa may bandang baybayin nga po ng Southeastern Luzon o Eastern Visayas. Sa baybayin po, napakadelikado pong pumalaot ngayon dyan. So again, nasa moderate po ang ating air quality ngayon at 62 index. So medyo moderate, malamang ay hindi agad nakakaalpas yung ating air pollution dito sa syudad dahil nga po sa masyado na pong concentrated ang gloomy ng ating kalangitan. Kaya hindi masyado nakakataas yung ating concentration ng pollution dito sa lower altitude. So magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga. At sa ating namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:35 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:29 PM. At sa ating moonrise and moonset at 60% illuminated waning gibbous ay magmo-moonrise po ito mamayang gabi na po 11:10 PM at bukas na ng alas 11 ng umaga o 11:03 AM ito to be exact lulubog. At sa ating local weather outlook ngayong Huwebes at Biyernes, well, alam na po natin, hindi na tayo nagkamali ng ating mga forecast. Alam na po natin ang mangyayari mula ngayong araw hanggang this weekend na po ha. Magiging very saturated na po ang magiging buhos ng ulan natin. Kabilang na ang Metro Manila and the rest portions ng Luzon. Lalo na sa Central Luzon, pataas na yan ang extreme Northern Luzon. Naasahan na natin 100% ang magiging pag-ulan natin this whole week na po ha. And whole week na natin o whole weekend hanggang linggo na po yan ha. At magiging magkakaroon pa rin tayo mga localized thunderstorms, especially sa banban ng hapon po. At dahil sa presensya na po ng outer rain band o trough ni Krising ay magkakaroon na tayo ng mga intermittent rain showers unti-unti dito sa Metro Manila anumang oras. Highest and lowest temperature expected 26 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. At sa dating local weather advisory, bagamat late na po ito dahil madaling araw ito huling report ng ating dashboard mula sa data PID Pag-asa, pero namataan nila ang huling sentro ni Bagyong Krising, Tropical Depression Krising, sa layong 530 km east of Juban, Sorsogon. May maximum sustained wind na ito na 55 km per hour. Malamang until now 55 km per hour pa rin yan dahil halos stationary yung kanyang wind sustain. Ayan, malapit sa gitna at bugsong umaabot ng 70 km per hour. Pero sa aking actual monitoring, nasa 46 km per hour po yung 1 minute average nito. Ayan o, 46 km per hour lamang. So mataas yung reading ni Pag-asa, 55 km per hour po. At bugso umaabot ng 70 km per hour. Patuloy pa rin itong kumikilos pa northwestward sa bilis na 15 km an hour. Kasabay yan ng embedded ng southwest monsoon na mahahatak nga po. So maapektuhan na nga po talaga ang halos buong Visayas sa South Luzon at unti-unti aabot na yan pataas ng Calabarzon, Metro Manila hanggang sa extreme Northern Luzon this coming Saturday hanggang Sunday po yan ha. Tuloy-tuloy na yan. Alam niyo na po yung pattern ng galaw ng magiging pag-ulan sa inyo dyan sa Northern Luzon. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita natin ang napaka-concentrated na po ng gloomy at napakadaladalang mga pag-ulan dito sa bahagi nga po ng South Luzon at Visayas area, lalo na sa silangang bahagi. Kung sisilipin natin na heavy rain potential ay ang buong bahagi ng South Luzon hanggang Visayas ay nakakaranas kayo ngayon ng malawakang heavy rain potential mula dyan sa may mapakanluran man yan ng Visayas, Eastern Visayas, Central Visayas hanggang Eastern Visayas na po. So hindi na natin masyado isa-isahin dahil maging Mapalete man yan, Bohol o Cebu, makakaranas kayo ng moderate to heavy rain showers at napaka-gloomy at napaka-maulap ang inyong himpapuwid ngayon dyan. So alam naman natin, nagsuspend na ng klase lalo na sa bandang Eastern Samar at Southeastern Luzon. At sa ilang bahagi nga po ng South Luzon, nagsuspend na siguro sila ng klase
at siguro naman ay nakinig ang ating mga government officials sa ating mga report. Dahil may mga follower ako na mga nasa government agencies natin. Nagpapasalamat ako sa inyo na nagkaroon kayo ng at least konting tiwala sa ating simple analysis, bagamat hindi po ito official ha. Again, lagi ko pong pinapalahanan sa ating mga sumusubaybay sa akin na mga government agencies at mga local government units natin, mga local LGUs natin na sumasabaybay sa inyong lingkod. Again, ay inaabisoan ko pa rin kayo na sundin ang mga advisories at reportings ni Pag-asa, dahil si Pag-asa po ay pinaka-official natin sa Pilipinas na nagmo-monitor ng aking weather. Pero kung mas gusto nyo pa ng ibang detalye na mas hindi na ipapaliwanag ni Pag-asa, pwede naman kayong sumubaybay sa amin, lalo na sa mga weather bloggers, lalo na sa inyong lingkod at sa iba pang mga weather bloggers na gumagawa ng ganitong pag-uulat. Yun. So at least lagi tayong nagdi-disclaimer para hindi tayo ma-mistaken na official ha. So hindi po natin in-encourage na gawing official monitoring ang inyong lingkod. Pwede nyo namang gamiting references ang ako webpage naman, dahil mula kay Mike Padua at ako po ay may sariling webpage at makikita ninyo na most of details na mga weather monitoring ang makikita nyo po yan, lalo na sa PIMO Weather webpage. So again, mula dito sa bahagi nga po ng buong Visayas, magiging moderate to heavy rain showers po kayo. Ingat po sa pagbaha at pagguhong ng lupa. Ganon din sa buong bahagi ng South Luzon. So hindi na natin isa-isahin ang buong Kabikulan, dahil kayo ay talagang inuulan na ngayon dyan. Ayun, sakop na sakop po ang buong Bicol Region. Hanggang Mindoro na yan, Mapamarinduque man yan, hanggang Palawan, especially sa Coron, Palawan, El Nido, hanggang Batarasa at Brooks Point na yan sa Kanluran. So, hindi na natin masyado isa-isa yan. Napaka-concentrated po ang pag-ulan sa inyo dyan. Pero sa may bahagi ng Mindanao, ang bahagi ng Surigao Region, lalo na sa Dinagat at Siargao Island, at ilang bahagi nga po sa bandang Agusan del Norte at Agusan del Sur and the rest ng east portions ng Mindanao, patuloy pa rin kayo makakaranas ng very gloomy at overcast sa panahon at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, lalo na dito nga po sa may bandang Surigao del Sur. Sakop ang hinatuan pa rin Bislig, Lingig hanggang Bangaga. Bagamat sa buong Caraga ay magiging gloomy kayo at may mga ilang moderate and some heavy rain showers, ingat pa rin dahil bigla ang bugsuan po ang buhos ng ulan yan. Kasabay nga po ng at southwesterlies inflow o yung pinaka-monsoon trough na mahahatak ng bagyong Krising. Yan, dadaan pa rin yan sa may bandang Mindanao. Kaya asahan na bigla ang bugsuan ng buhos ng ulan sa inyong lugar po. Bagamat hindi singting sa may bandang South Luzon, ingat pa rin dahil mga minsan clusterized heavy rain showers po ang medyo iiral pa rin, lalo na sa buong Surigao Region, Agusan Region hanggang Misamis Oriental na po yan. Very gloomy rin ang iira sa buong Davao Region, bagamat light to moderate ang madalas na uulanin sa inyo dahil medyo yung monsoon trough dyan ay mahahatak at dadaan po sa may bandang Davao Region. Kaya asahan pa rin ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Maging dyan na rin sa bahaging kapo ng buong Sorsogen area at Zamboanga Peninsula po. Very gloomy po ang concentrated ninyo dyan, so expected pa rin ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, lalo na ng mga taga Zamboanga del Norte at sa dulo ng Basilan at Pulo-Sulo po. So generally, overcast naman ang umuiral naman sa buong bahagi ng Mindanao pa rin. Hindi kagaya sa may bandang Visayas, highly concentrated po ang mga intermittent rain showers and localized thunderstorms, lalo na sa pahilagang bahagi nito. Ingat sa mga potential pa rin na pagbaha at pagguho ng lupa. The rest naman, kasama ang extreme Northern Luzon pa rin, magpapatuloy pa rin ang medyo gloomy at unti-unti na po kayo magkakaroon dyan ng mga intermittent na moderate and some heavy rain showers. Lalo na sa bahagi nga po ng bandang Isabela, Aurora Region at ilang bahagi na po sa Central Luzon, nakakaranas na kayo ng mga ilang buhos ng ulan dyan. Especially sa bandang San Jose, Nueva Ecija, hanggang Tarlac na po yan. Unti-unti na po yan at maaaring magpang-abot na dito sa bahagi ng Metro Manila ang magiging intermittent of heavy rain potential. Base na rin sa nakikita natin sa satellite imagery. So sa maghapon, inasa natin unti-unti na magiging masungit na rin ang panahon mula Metro Manila at extreme Northern Luzon. So silipin naman natin yung status ni Bagyong Krising na nanatiling almost stationary yung kanyang maximum sustained wind niya. As of 11:30 AM, namataan ang sentro na ngayon nitong si Krising. Ayan, mas lumapit na siya.
ilang distansya na lang mula dito sa bahagi ng Catanduanes. Kung pagbabasehan natin ang Pandan Catanduanes, ay nasa layo itong 102 km na lamang hilagang silangan ng Pandan Catanduanes. Or kung sa ibang location naman natin pagbabasehan, let's say dito sa bahagi nga po ng mula sa bandang Aurora o pinakamalapit sa may bandang Polillo Islands o Camarines Norte, kung magiging reference point natin ang bandang Camarines Norte, sabihin na natin sa may bandang Dayat Camarines Norte, ang distansya niya ay nasa around 222 km east-northeast ng Camarines Norte po. So pinakamalapit sa may bandang Pandan na nasa mahigit 100 km lamang ang layo mula dito sa sentro ngayon ni Crising. Ayan. Nasa maximum sustained wind pa rin ito na 1 minute average, 46 km per hour. So kung nasa mga foreigner natin na tumitingin dito, 25 knots po ang corresponding yan. At bugsong umabot ng 60 km an hour. Pero sa ating 10-minute average, kung pagbabasehan, almost stationary ito at 41 km per hour. So nag-under low pressure area ito. Nag-under low pressure area siya. Hindi siya halos pumasok ng tropical depression. Ang naging basehan lamang na pagiging tropical depression nito ay 1 minute average wind speed. Kaya ang bugso nito umaabot sa 53 km per hour, yung kanyang 10-minute wind gust average. At kumikilos ito ng napakabilis 41 km an hour pa westward po. Yan. Ngayon, pa west-northwestward po ang nagiging kilos niya ngayon. West-northwestward movement sa bilis na 41 km an hour. So, sobrang bilis po ang naging accelerated yung kanyang kilos. Ang bilis ang naging kilos niya mula rito kanina. And then, ngayon ay 11:30 a.m. ay nandyan na yan. So, kanina 10:45 a.m. nandito lamang siya sa may bandang southeastern Luzon. Ngayon, 11:30 AM ay nandito na kaagad sa may bandang silangang bahagi nga po ng Catanduanes o halos silangan ng Camarines Norte. So halos elevated na siya sa may bandang Metro Manila, yung central elevation niya. Kung titingnan natin yung straight path, so mula Metro Manila hanggang sa sentro ni Crising ay elevated na po siya. Yan. At patuloy pa rin kumikilos pahilagang kanluran. So posibleng mag-jolt yan anytime, baka biglang umatras uli yan dahil nag-out of touch naman yung magiging kilos niya. And then mula sa ating tropical cyclone track combination, makikita niya masyado na siyang overshoot dun sa pinaka-initial forecast ng data feed ni Pag-asa. Yan. As of 8 o'clock AM ito, nandito na yan sa may bandang silangan nga po ng southeastern Luzon. And then makikitang kikilos ito pahilagang kanluran. At within 24 hours ngayong araw ay inaasang aabot na ito sa pagiging tropical storm category. Pinost na natin yan sa Facebook page, yung huling status ni Bagyong Crising. Yun. Siguro mga bandang hapon o gabi o 8 PM. Ayun, nakalagay 8 PM. So mga bandang hapon siguro o gabi ay aabot o lalakas na siya sa pagiging tropical storm. Aabot yan hanggang bukas po yan ng umaga na manatiling tropical storm category. Hanggang hapon po yan o gabi. Bukas po yan, Sabado. Biyernes. Biyernes. So yan, lalapit bago ito maglandfall sa may bandang either ng bandang Bagao or bandang Santa Ana, Cagayan. Yan, maglalandfall yan siguro kinagabihan na po ng bukas po yan ng Biyernes, bandang gabi po. Base dito sa latest forecast track. At babaybay nito ang baybayin ng Apari. Yan, tatawirin ito hanggang dito nga po yan sa may bandang Claveria, Cagayan pa rin, hanggang sa exit ito bago mag-umaga itong si Crising dito sa may bandang Pagunpod, Ilocos Norte. Yan, ini-expected itong nasa may bandang karagatan na po ng Ilocos Norte, mga umaga na yan, Sabado ng umaga. Yan. Pero ito ay lalakas as severe tropical storm. So baka siguro depende habang binabaybay nito ang dulong-dulong bahagi ng Cagayan ay maaari itong tumaas na ito sa severe tropical storm category. So between po yan ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga ay posible itong mabot sa severe tropical storm category. O baka pagtungtong niya sa karagatan dito ng bandang Ilocos Norte, baka dyan pa lamang siya mag-intensify sa pagiging severe tropical storm. At base naman dito sa extension hanggang sa maghapon, hanggang gabi, ay inasang nasa loob ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero bago siguro maghating gabi o madaling araw ng Linggo,
ay inaasahang i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mga linggo siguro ng umaga o ng gabi siguro o hapon. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility kasi 8 PM na ito nang ito ay nasa boundary na ng PAR. So siguro pagitan po yan ng Sabado ng gabi hanggang madaling araw na yan ng linggo ay inaasahang lalabas na ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Unless ay magbago pa po ang forecast track niya na within 24-hour period. At base dito, posible pa itong mag-typhoon category sa linggo ng umaga. Ayan. Lunes ng umaga, rather. Yan. Ng July 21. At posible pa itong mag-typhoon category. Yan. Maabot siya sa typhoon category. Habang kumikilos pa west-northwest, papunta dito sa may bandang Xinjiang, China na naman. So, yan po ang latest natin na forecast. At yung kung titingnan natin yung rason kung bakit halos nag-westward ng husto o halos dumikit itong si Krising sa may bandang silangang bahagi ng ating bansa sa Southeastern Luzon po. Well, kung titingnan po natin, bago ang lahat, para maipaliwanag natin isa-isa ang dahilan, tingnan po natin yung magiging Spaghettioso Tropical Cyclone Intensity Forecast. Within 24 hours nga po, papalo ito sa Tropical Storm Category. Yan, mananatili siya as Tropical Storm Category sa loob ng 2 hanggang 3 araw daw. And then, posible itong pumalo sa Severe Tropical Storm. Siguro bandang linggo na nga po. Ayan, pero dito, within 5 days o 4 to 5 days daw ang forecast nito. Yan. So, within 4 to 5 days, kung pagbabasehan natin yung date mula ngayong araw, ay baka, yun nga, Lunes na siguro na madaling araw siguro, or Martes na. Yun, ang lumalabas na alanganin dito. Pero dito, mga 5 days, within 5 days talaga. So, alanganin, baka madaling araw na yan ng Martes. Kung hindi man, sa Lunes po ng umaga o hapon. Yan. Next week na po yan na aabot sa severe tropical storm or baka naman gabi na or madaling araw na ng Martes yan. Napapalo sa severe tropical storm. Depende na lamang po sa pagbabago po ng forecast nito sa loob ng 24 oras. So, yan po yung pinaka-initial na forecast niya. At sa mga nagtatanong bakit masyado daw lumapit itong si Bagyong Krising sa may bandang silangan nga po ng ating masa. Well, titingnan natin sa ating steering environment. Una, silipin natin yung mean winds, yung steering environment, at titingnan po natin ang dahilan kung bakit ito kumilos pakanluran. Well, kung titingnan natin yung environmental steering environment, ay makikita po ay naging malakas po ang pagtulak ng horizontal steering environment. Ayan, kitang-kita naman po. Ayan, yan, natulak siya ng horizontal steering environment. And then, nag-guide ito, nag-steering guide po ito sa intertropical convergence zone dito sa katimugan ng Mindanao. So, ang nangyari po, imbis na mag-northwest kaagad dito, ay nag-steering ito dito. Mababa po masyado ang atmospheric pressure dito sa katimugan ng Mindanao. At dahil po yan, nag-steering siya, sinabayan po ng pagtulak sa kanya pakanluran ng horizontal steering environment. So, halos lumapit siya dito. Yan, kaya siya nagpakanluran ng husto. Then, sinabayan pa nung driving ng paghatak sa ating habagat at yung combination nga po ng intertropical convergence zone dito. So, nagsalubong sa kanya ng husto yung horizontal environment, yung horizontal wind flow sa kanya. Masyadong lumakas at masyadong mahina yung pa-northward o pa-northwestward na horizontal steering environment. So, masyadong malakas po yung horizontal environment sa kanya kaya nagawa niyang kumilos pakanluran ng husto. Ayan, halos dumikit nga po dito nga po sa silangan ng Southeastern Luzon. So, masyadong naging manipis tuloy yung upward o northwestward nito. Dahil nga po may ridge of high pressure area nga po na nababalot dito. Ayan, hanggang sa nag-steering o bagamat hindi nagpang-abot yung pinakadulo ng ridge of high pressure area, nagawa po ng horizontal wind environment na matulak siya dito, nag-alangan dahil sumasabay po doon sa steering dito sa ibaba alongside ng intertropical convergence zone. So nag-railing po, nagkaroon ng pag-railing itong si Krising kasabay ng pagtulak sa kanya ng horizontal wind environment. Kaya ang nangyari ay tuluyan po siyang naitulak pakanluran ng husto.
halos dumikit dito sa may bandang southeastern Luzon. So, yun po ang pinaka-explanation natin ha, kung bakit po naging pakanluran po muna ang naging kilos niya. At habang humihina na po yung horizontal environment sa kanya, ay pipilitin pa rin niyang kikilos pahilagang kanluran pa rin. Kaya nga po siya magkakaroon ng halos landfall dito sa bahagi nga po ng Northern Luzon. Yan. Pipilitin pa rin niyang kumilos pahilaga habang itinutulak siya dito ng horizontal steering environment dito. Yan, yung kumbaga parang may nagkaroon ng malakas na easterlies sa kanya na inaitulak siya ng easterlies dito pakanluran. Yan, then sumabay siya sa railing ng environment naman ng Intertropical Convergence Zone. So, yun po. At makikita natin ang hatak sa habagat. Malakas na malakas po ang hatak natin sa habagat o southwesterlies dito sa may bandang katimugang bahagi, yung southern quadrant. Kaya dyan sa Mindanao, nakakaranas kayo ngayon ng mga kalat-kalat na mga moderate to heavy rain showers po. Magsisimula yan sa may bandang kanluran at northeastern part ng Mindanao po. So, mag-iingat po ha ang lahat. Yan po ang explanation natin kung bakit ganun ang naging pagkilos ni Krising. Mula sa computer models naman ng GFS, makikita natin tuloy-tuloy po ang pagkilos dito pahilagang kanluran pa rin. Pero mukhang merong sumusunod sa kanya ha, or siguro dulot lamang ng monsoon gyre. Baka may maaring sumunod sa kanya habang umi-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan o. Wala naman kay ECMWF ay makikita natin si Krising ay mukhang tatawirin nga at medyo kakabig ito sa may bandang Santa Ana, Cagayan. Yan, this weekend. Then lalabas ito ng PAR dito sa may bandang Pagudpod, Ilocos Norte, siguro by Monday na siguro or Sunday siguro. So medyo alangan pa. Mga around Sunday o Monday po next week. Yan, malakas po kasi yung influence itong high pressure area. Kaya gaya nga po ng aking paliwanag nung nakaraan, lahat talaga ng bagyo ay maitutulak yan talaga pakanluran. At maglalaro na lamang sa kanya yung tulak ng environmental steering environment para ito ay mapakabig pakanluran. Lahat ng low pressure area o anumang bagyo ang mabuo dito sa silangan ng bansa po. Which is nangyari naman po kay Krising po. Lakas po kasi na high pressure area dito eh. So, nakaraang linggo pa natin na ipapaliwanag ng makailang beses yan. So, ngayon po, yun po magiging kilos ni Krising ngayon at mula kay Nabjem naman ay mukhang merong manganganak ha na surface trap dito. Well, tingnan natin kung magkakaroon ng sufficient findings ng ating forecast dyan dahil since wala naman pinapakita si ECMWF. So, diretso agad tayo sa ating global spectral model. After ng pag-exit nitong si Krising, mukhang mayroong isang anomaly nga po na nakikitaan dito sa timog silangan na naman ng Mindanao. Ayun nagkakaroon na naman ng Coriolis circulation. So, tingnan po natin kung tataas ang probability niyan. At sa ating mean sea level pressure, makikita natin ay naging tropical storm nga po siya. Ayan naging tropical storm siya. And then, pagdating dito by Saturday siguro, mga bandang Sabado ay aabot pa siya sa severe tropical storm. Posible pa siya mag-severe tropical storm dito pagitan ng Sabado o Linggo. Yan. Yan, mga Sabado na yan o Linggo. Yan. Magsi-severe tropical storm siya. And then inaasahang lalabas daw ito ng Philippine Area of Responsibility. Siguro Sabado daw ng gabi or Linggo ng umaga. Yan. Base dito ha sa pinaka-track natin. Ayan, mga hanggang Linggo daw ng umaga. Probably o madaling araw ay e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. So, yun po ang pinaka-initial forecast natin dyan. Again, magbabago pa po yung mga forecast track niyan habang binabaybayin nitong si Krising ang silangan ng ating bansa. Especially Southeastern Luzon po. Mula sa ating West Pacific Basin, napaka-maximum of 60% na po. So, ibig sabihin, very positive na isa na itong aktibong bagyo. Ayan, So, yung pinaka-tropical cyclones strike probability, apektado na po ang buong Southern Luzon, Visayas, at naapektuhan na rin tayo dito sa Metro Manila unti-unti. Yan. Sobrang taas na po yung kanyang favorable convection. Vorticity, napakataas na rin. Yan. At sa ngayon ay hindi pa natin masyado nakikitaan yung panibago na namang susunod sa kanya dito sa may bandang eastern part ng Mindanao. Well, obserbahan natin yan. Pag tumaas po yung probability, sa ngayon mababa pa. Yung
probability, at mula sa tropical cyclone strike probability, which is kahapon na-discuss na nga po natin ang buong Southern Luzon hanggang Northern Luzon, maapektuhan na tayo ng more than 20% hanggang pinaka-maximum na yan ng 90 to 100%. Lalo na sa may bahagi nga po ng extreme Northern Luzon, kasama na ang Cagayan Valley, Ilocos Region at sa dulo o kasama na ang Batanes Group of Island at Babuyan Island yan. Hanggang Sabado na po yan. Yan ang extended ng tropical cyclone activity natin. In T96-hour period or bandang linggo na po ito, hanggang linggo na po yung forecast nito, ina-expect nga po na maapektuhan na lamang ang extreme Northern Luzon. Medyo aabot pa rin sa Metro Manila, lalo na't yung mahahatak na habagat, magpapaulan pa rin yan kasama ang buong Southern Luzon at west portion sa Visayas. Lalo na sa kalurang bahagi naman sa kasama ang Metro Manila. Bandang linggo na po yan ha, so tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng malawakang pag-ulan po hanggang linggo po yan. So medyo prepare po tayo mga folks. So sa General Flood Advisory mula sa Data Feed Pag-asa, makikita po dito ang malawakan na heavy rain potential mula Mindanao, Visayas at Southern Luzon po. So nabanggit na po natin, in-expect po yan na nakataas po yung mga pagbabaha po na iiral sa atin. Lalo na sa baba ng Bicol Region at Eastern Visayas. So ingat po, at malamang nagsuspend naman na siguro kayo ng klase. Alisto na lamang sa mga pagtaas ng pagbaha, lalo na't magha-high tide pa po mamaya-maya pa po. Yan. Kitingnan natin kung yung high tide ba lalagpas ba ng 1 meters. Hindi kasi natin nakita kanina. So far hindi naman, 0.9 meters ang pinakamataas mamayang alauna o quarter 2. Mababa ng alas 2 na ng mamayang hapon ang pinaka high tide po. So medyo masama pa rin ito lalo na sa mga flood prone areas dyan sa may bandang Bicol Region. Ingat po mamayang hapon sa posible pa ring pagtaas ng tubig baha. Sa Uladindol, mukhang meron tayong na-detect na malakas-lakas sa pagyanig kaninang madaling araw, alas 4:48 siguro ito or 4:48 ng madaling araw po. At mukhang long period po ito so mukhang sa labas ito ng bansa nangyari. Since mula sa data feed ni PBOX, wala naman tayong na-detect na mas malakas na pagyanig. So kung tingnan natin yung real-time world seismic monitoring, kung titingnan natin yung oras na yan, kung saan nanggagaling yung malakas na pagyanig na yan. Ayun, meron nga. Kaninang, so naganap pala ito kaninang 4:37 AM sa may bandang Alaska Peninsula. Ayun, nagkaroon ng malakas na pagyanig dyan sa Alaska. Ayun, magnitude 7.3 po ito, na may lalim na 12.3 km ang lalim. Naganap ito oras sa Pilipinas, 4:37 AM po. Ito yun, na-detect na aking seismograph. So ipapost na lamang natin kahit medyo late na yung ating pag-ulat dahil hindi naman nag-alarm yung aking seismograph. Mahina na yung arrival pagdating dito sa Pilipinas. Pero magnitude 7.3 po ito So tingnan natin kung nagkaroon ng tsunami warning. Yan, so far wala namang tsunami warning na itinaas ang ating data feed. So minor naman yung status. Wala naman so far na nag-itaas na tsunami warning so far. So yun po pinaka-latest earthquake natin. At mula sa ating historical data, kung nakakailang total earthquakes na tayo ngayong araw. Yan. For the month of July 2025, nasa total of 522 earthquakes na tayo. 502 dito sa magnitude 2.0 pataas, 18 sa magnitude 4.0 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 5.0 pataas. So nanatiling nasa kalahati pa rin yung total earthquakes natin ngayong araw mga folks. At gaya na ating report kahapon, ay ingat na lamang sa mga aftershocks, lalo na din sa may bahagi nga po ng Ilocos Norte na kung saan may huli tayong magnitude 5.5 na lindol sa Pasukuin, Ilocos Norte noong Miyerkules po naganap ito. So ingat na lamang po mga po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, July 17, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, July 17, 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghaling tapat na sa ating report, since asahan lang man talaga natin ang unti-unti na magiging masungit ang ating panahon dito sa Metro Manila. So be ready na lamang po this weekend. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa reading na aking aparatos mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.